Okay. Ito po ay naka-umbrella under the DepEd or Department of Education. And this learning recovery ay ang annual program in reading or annual reading. Annual program in mathematics or annual mathematics. Annual programs in science or annual science at annual summer program. Ngunit, sabi ko sa orientation nung nakaraang linggo, tayo po ay mag-focus muna sa annual program in reading. So, magre-ready ang annual mathematics at ang annual science. Ano naman po yung annual summer program? Eto po siya. Yung lahat ng policy na yun reveals DepEd Order number 45, series of 2002. Magandang word na yun. Eto na, nakafocus na sa annual reading or annual program. So, or the literary grammar program in the elementary school, DO13 series of 2023, or the adoption of the National Learning Recovery Program in the Department of Education, and the Department Memorandum number 001 series of 2024, or the implementation of that Friday. So lahat po lang yan ay nandoon na. Okay? Pinagsama-sama na sa aral program. Paano po siya i-implement? Isang aral teacher ay mayroon 15 aral learners. Okay? Kailan po tayo mag-start? Ito na po yung pinaka-gist na napakakapal at isang araw na orientation ng aral program. Mag-start po ang aral program by next Monday. Second quarter. Tuesday. Okay. Sige po. So, yan po yung nandun sa orientation. Okay, August 26. So, 27. Ay, 25 Monday. Tama pala yun. Okay. Siyempre, the English Department ay may kapartner ang Filipino Department sa pag-determine ng ating aral students. So, summary na lang po ang aking ibibigay. Sa grade 7 ay mayroon tayo 111 aral students. Take note po. At mag-exam na tingnan nila po ba yung hindi nakapasok nung tayo ay nag-determine? Ito na talaga, ano po? Okay. So, ito na talaga. Pinababalikan ko po ulit kayo nakaraan. Kasi yung po ang order after ng orientation. Wala talaga. Ito po talaga. Okay? Ito lumabas sa tawas. Napakalaki. 111 from grade 7. Meron tayo 78 aral learners sa grade 8. At meron tayong 28 aral learners sa grade 9. And sa grade 10 ay meron tayong 18 aral learners. Okay po? At ang aral learners po ay nakategorize into 2. Ito po yung tinatawag natin na basic aral learners at aral plus learners. Sa basic aral learners, pasok doon yung mga nagsisilabi ko. Nag-aalphabetical, pinagputugtong. Pasok din po yung nagbabasa ng napakalayo sa word. Eh, meron po kaming batang na-determine ng gano'n pag ulang. Pero pakinggan mo ang lalo ng binabasa niya.
Po. At na-determine na po talaga na ang basic Aral learners ay nasa amin sa Filipino, pero sa English po na kasi ay ang grade 7, 8 ang magpo-fall sa basic Aral. 8, ang 9 and 10 rather is nasa Aral class. Pero sabi nga ni Sir, narinig ko to yung sinututor ni Sir George may nakaraan. Medyo nasa gitna naman. Vowel consonant. So, yan lang po ang pinaka-gist sa ating aral reading program. Thank you po. Po natin ngayon ay aral reading lang muna. Wala pa yung aral mathematics, wala pa yung aral science. At aral reading talaga English. Focus sa English. English po ang focus. Kasi expected natin na yung ating mga estudyante dapat marunong naman sa Pilipinas lang na. So, yun po. So, kaugnay po yan, magbabago yung ating schedule dahil magkakaroon na ng aral program o aral reading. Yung 200 ilang estudyante po yun na 235 na students. Kaya mababago po yung ating class schedule. Intindihan po, sa 7 and 8, ang aral po ninyo ay 4 to 5. 4 to 5. Ibig sabihin, yung hindi na mag-aaral ay pwede na lumabas yung mga bata, mga 4:20 after nila maglinis ng classroom o may mga iba pang remedial. Nagkamintindihan po tayo. Grade 7. Tingin na po muna grade 7. Tingnan po ninyo kung mayroong sabot-sabot. Root. Yung dalawa pong root. Sila yung magpa-partner. Tapos sa 9 and 10 kami ni Sir Bo. Sa 10 naman, si Ma'am Tere at Ma'am Malayo. Sa 11 po ay si Ma'am Cindy. Tapos sa 12 ay si Ma'am 11 po pala si Ma'am. 11 po si Ma'am sino po? Ma'am Baro. Tapos Ma'am Caballeros po sa siya. So regarding po sa dami po na niluluto nila, hindi natin kasi napipilit yung bata na makapala na makayaan siya. So please, makapagluto po sila. And then, paano nang yung matira, ibibigay din po sa mga bata. Kung sila naman po may sige natin sa pag sinabi po natin ng breaking presentation, do it for, minsan limang kutsara lang yan. Hindi naman kasi nandoon yung ating rubrics na naman, innovation, hindi naman pinakailangan na marami. So, para pag-isip na resultan, para na masalang talaga ito sa mga bata. Pwede po magtanong? Yes po. Medyo hindi po kasi klaro yung mechanics sa akin since na-designate po ako as facilitator sa grade 11. So, ang query po kasi namin is kung may klase po sa morning, so paano po kami na magkaklase kami at the same time mag-iwanan po kami klase. Parang ang hirap naman po kasi na per class, sobrang bigat po kasi nung per class po tapos lahat po kami ay magluluto. Yung mga bata, Siyempre po sir, hindi rin po namin pabayaan yung mga contestant namin na magluluto lang po doon na kaya nga, hindi
ma'am. Kaya nga po piling lang po, ang pagbabantay ka lang sa kanila, nandyan yung mga TLD teachers. During wala na po kayo diyan. Okay. Magandang hapon po sa inyo. So, i-discuss po na mabilisan yung aming meeting last Monday. Ang division office po nagpatawag ng online meeting sa mga AOs regarding the medical allowance. Yung paano pag-avail ng medical allowance. Kung by group pa siya, or by cash. Okay, so we have the Defense Order number 16, series of 2025. And then we have the guidelines on the grant of medical allowance to the DepEd of education personnel. And then we have the legal basis kung paano ba matanggap itong medical allowance natin. We have the Executive Order number 64, series of 2024, and the Department of Budget and Management DBM Circular number 2024-6. Next slide, please. And then we have the scope, teaching personnel, non-teaching personnel, under permanent, coterminous, fixed term, casual, or contractual appointment. And then we have the eligible personnel. Sino ba yung pwedeng tumanggap ng medical allowance? Magkano ba ang ating medical allowance? So, 7,000. So, na-evaluate namin, in-assess ating Manika, yung tawag na Annex A, yung pag-fill up nyo ng medical allowance, halos lahat, cash, walang group. So, discuss natin pa konti-konti yung kung paano makapag-avail ng medical allowance, kung by group pa or by cash. So, yung pwedeng tumanggap, eligible personnel, the personnel are already in government service and are to render services for at least a total or an aggregate of 6 months of service in particular fiscal year, including leaves of absence with pay and services rendered under any alternative work arrangements prescribed by the Civil Service Commission of service in particular year. Ito po yung tanong ng Ma'am Kadiente kahapon sa akin kung pwede daw ba siya, kung allowed daw ba siya na tumanggap ng medical allowance. Allowed po, ma'am. Pero dapat makapag-service ka ng 6 months. Pagdating ng 6 months, ipo-forward ng SERCEP yung papeles mo sa division office para ang division office ang magbibigay ng medical allowance. Yun po ang instruction ng division office. Only the junior high school na naka-Fernandilla item dito sa Mindoro School. To the DepEd and was not granted medical allowance by the government agency, they reduce the work. And then the medical allowance of a personnel on detail to another agency shall be granted by the mother agency, while those on secondment shall be paid by the recipient agency. And compulsory retiree whose services being extended may be granted the medical allowance subject to the pertinent conditions and guidelines under this order. Ito po yung mga magre-retire na, kunyari magre-retire sila this year, and then nag-request sila na na-extend pa yung services nila, napapigyan sila ng Civil Service Commission for another 6 months, so allowed po sila tumanggap ng medical allowance. Personnel who are formally charged
with administrative or criminal cases which are still pending for resolution shall be entitled to medical allowance until found guilty. The agency shall be granted by the mother agency. Personnel who are formally charged with administrative and or criminal cases and who are found guilty with a penalty of reprimand. So, kung ang penalty niya lang ay reprimand, shall still be entitled to medical allowance. Another one is personnel on study leave with pay or study, training, scholarship grant, whether locally abroad, and renders at least 6 months, nakapag-render siya ng 6 months of service in the same year, including leaves of absence with pay prior to and or after the study leave or study training, scholarship grant shall be entitled to medical allowance. And then we have the personnel without employer-employee relationship. Sino-sino ito? Ito yung ating mga day off. Ang mga job order kasi wala silang employer-employee relationship. So, consultants and experts hired for limited period to perform specific programs, output, and then we have the student laborers or apprentices, contract of service, job orders or other similarly situated. Meron tayong contract of service dito. Ang Mang Salis na, diba? Naka-contract service siya. So, hindi siya magiging. Officials and personnel who are already receiving SMO based healthcare service by virtue of special laws. Ano ibig sabihin ng HMO? Health Maintenance Organization. Yun yung mga magpo-provide. Personnel already granted by the previous agency within the same year. Personnel funded the local government unit but assigned in DepEd. Personnel found guilty of administrative or criminal case, the penalty imposed is higher than reprimand. So yun din po mabibigyan. Personnel on study leave for the entire year, of the whole year, na naka-study leave sila, hindi po sila mabibigyan. Tutuloy si Sir para makainom ng tubig. Tutuloy niyo maya. So, inibitahan na po natin yung HMO para makapaliwanag din sila. Kasi mamaya para makadesign tayo, hintayin din po natin yung kanila itong paliwanag. Healthcare Shield HMO. So, bali po, tapos na rin kami mag-orient sa Rizal National High School and sa San Jose National High School. Ang San Jose National High School is processing now the availing of group HMO mula po dito sa ating product na Kaiser po. So we are independent representatives of IMG or the International Marketing Group. Ang IMG po ang exclusive broker nitong HMO po na Kaiser. No? At ito po ay accredited dito po sa mga diagnostic centers and laboratories natin dito sa San Jose. No, nakita ko po kasi dun sa choices ng survey, no, may MMG, may Kaiser, may Salcedo. For the information of all, no, ang HMO ay yung Kaiser. Pero yung MMG at saka yung Salcedo ay mga accredited units natin na tumatanggap ng HMO. So, ang HMO, marami po dito sa atin. May MaxiCare, may IntelliCare, may Etika, merong IMS, napakarami po. Kaya doon sa isang provision, doon na pwedeng mag-cash, kasi walang HMO sa area, guess agad yun. Kasi sobrang daming HMO providers dito po. No, marami. No, so, kung pwede po, kaya lang, walang nagpapakilala. No? Kaya po kami, pumunta po agad kami kay Nino Dennis, no, para i-clarify ito.
No, at sabi niya ay, pwede kayong pumunta dun sa mga implementing units at isa po tayo sa mga implementing units. No, kasi mayroong autonomy, no, na po pwede mag-decide, no, para doon sa group, magpag-update ng group HMO. Pero yung mga non-implementing units, centralize yung procurement nila. No, so kaya po ito, kahit sa mga small groups ay pwede po tayo na mag-cater ngayon. Sa mga pulang sa hindi natin inaasahan. Dahil ang bilang nagkasakit, dapat may mundo tayo na magagamit. Sa pulang sa mga kailangan, dapat may magkamalasapit. Sa tanda, pero sa tanda, dapat may mag-aalaga. Ganyan na mag-aalaga ang Kaiser. Yun dapat. Ako si Cheryl Fossey, alaga Kaiser. Alaga ka, nakaiyak. Hindi natin hawak ang oras at panahon, lalo na nag-dinner ka. Paano kung magkasakit? Paano sa mga tayong pumihinor? Kaya nga, National Health Group, and because of the EO number 64 ng PBBM, no, ay nag-tailor din ang Kaiser, no, ng product para po mag-fit doon sa 7,000 medical allowance natin. So sa totoo lang po, ang HMO napakamahal. Sobrang mahal po pag individual availment. So this is a group HMO. Bakit siya mas napakamura? Kasi po risk sharing. Hindi naman lahat nag-claim. No, hindi naman lahat ay nagkakasakit, no, pero may mga part ng benefit ng HMO na pwedeng magamit na hindi kailangang inpatient or ma-hospitalize tayo. So maganda pa rin na ma-avail natin yung mga services na yun, no? Kasi nga po, marami po sa atin na nasusurpresa na lang may malalang sakit na. Bakit po? Kasi hindi naman nagpapa-check up. Wala naman annual physical exam. So hindi natin nalalaman na meron na pala tayong nagpa-file up ng mga sakit. No? Kaya po mainam na meron tayong ganito, no, na pwede natin magamit na hindi nahuhugutin sa bulsa. 7,000 is napakaliit. Pag pumunta ka dyan sa MMG, sa Salcedo, ilang laboratories lang yun, ubus na. Pero kung naka-HMO po siya, mas malaki po yung magiging coverage po nito. So ito po yung ipapresent ko po sa inyo ngayon. So who we are, no? We are the first name in healthcare, no? The Kaiser International Health Group. Kaiser International Health Group is a top maintenance organization that offers quality healthcare to a diverse range of clients. It was founded on June 8, 2004 and was later on certified by the Department of Health and Insurance Commission to operate on July 26, 2004. So tayo po ay isang lehitimo, no? At highly regulated po na HMO provider. Hindi po tayo makakapag-operate kapag hindi tayo registered, no, sa Insurance Commission. Ang ating po Presidente at Medical Director ay si Dr. Lea Uy Yolo, no? At siya din po ang Presidente ng Philippine Association of Health Maintenance Organizations. So lahat-lahat po ng mga MaxiCare, Ethica, lahat ng mga healthcare providers, ang presidente po ng association na ito ay yung presidente natin dito sa Kaiser. So yung trust, no, yung credibility, no, ay makita naman natin, no, na talaga po hindi siya fly by night, no? Kasi nandun sa inyong guidelines, no, dapat sa isang lehitimong kapartner, no, tayo kukuha. So proud kami at confident na hindi ito fly by night, no? So kaya po dala-dala natin yan sa Kaiser, no, na tayo ay magkakapamilya, no, dito sa Kaiser. So inspired by our tagline, your first name in healthcare. No, Kaiser International Health Group upholds its position
as a top tier, HMO committed to providing exceptional health coverage and compassionate medical care. So, our network of providers, meron na po tayong 12,000 and growing na accredited doctors, hospital and clinics, more than 2,000 na po and growing. At meron din po sariling medical center ang Kaiser. Isang patunay po na prospering ito at matatag na kumpanya. So, ang Kaiser Medical Center ay meron ng siyam at parami na po ang kanyang mga medical centers. Malalaki rin po ito sa Kamaynilaan. So, we offer 24/7 call center, customer care center, and liaison officer. Ito po yung mga example pa lang. Marami pa po na mga logo na wala dyan. Pero ito po yung mga logo na makikita natin ng mga kilalang mga hospital sa syudad. Nandyan po ang Cardinal Santos, Asian Hospital, ang Makati Medical Center, St. Luke's Medical City, at marami pa pong iba. Alam niyo po, pagpasok natin sa mga hospital ngayon na talagang gusto natin mabuhay, pupunta tayo sa mga medyo okay na mga hospital, right? Tumatawid tayo sa Oriental Mindoro para magpagamot. So, ang tanong, pagpasok po natin ng hospital, ma'am, ano pong HMO ninyo? May HMO po ba kayo? So, marami sa inyo siguro po, yes, nakaranas na. Pag wala kang HMO, teka lang ha. Pero kung may HMO ka, alam agad yun. So, ito yung may dignidad na pag-avail ng serbisyo. So, ito yung, at least, bigay ito ng gobyerno diba? Na benepisyo natin. Why not magkaroon tayo nito na paggamit tayo? Punta tayo dun sa mga accredited units na ito. So, ito pa po sa mga probinsya, at ito po sa atin. So, we're glad na meron naman tayo dito. Ang MFG, or itong Mindoro Occidental Cooperative Hospital and Medical Center, ngayon ay nagpapatayo na rin po sila ng hospital, at alam ko, meron dito ng mga investors din sa hospital na yan. So, bukod sa kanilang discount, dahil member sila ng hospital, kung meron ka pang HMO, hindi na talaga po problemahin pa ang bayarin sa mga medical crisis natin. So, Mindoro Medical Center, pinakabago at napakalaki at advanced na medical facility sa Calapan, ang Luna Goco Medical Center at Maria Estrella General Hospital. So, ito po yung dito sa atin sa Mindoro Island. Kaya po IMG yung nasa harapan ninyo ngayon. So, ang eligibility po para sa pwede mag-enroll ay 18 years old pataas. 18 years old up to 65 years old. So, pwede pa mga ma'am, bago mag-retire, ay ma-enjoy natin ang paggamit nito. Okay? So, eligibility, pwede po tayo mag-enroll ng mga dependents natin. Maganda kung tayo, ng mga principal members, ay may protection, maganda protected din yung ating mga pamilya. Meron nga lang po itong mga additional costings lang, pero very minimal lang naman. So, kailangan lang ma-enroll muna tayo as principal member at ilagay na sa listahan ang mga dependents na ilalagay para makatanggap tayo ng quotation kung mga magkano yung possible na babayaran po natin. If amenable, go tayo. Bayad tayo ng additional cost. Pero para sa principal members, tayo pong lahat yun, it's only for 7,000 pesos. Diba? So, yung mga mag-avail po ng mga dependents, kung meron po tayo, dapat po yung legal spouse lamang. Legal spouse lamang. Hindi po yung kapitbahay. So, 18 years old to 65 years old. Tapos po, legitimate and or legally adopted children, 1 year old to 21 years old. Who are unmarried, unemployed, at nakatira sa iisang bubong kasama ng principal member. Okay po? At para sa mga single natin dyan na gustong mag-enroll ng mga dependents, diba, sayang lang yung 7K ko, i-cash ko na lang. Hindi din, Kasi po yung preventive care, not necessarily ikaw ay mag-hospital at talagang magkasama. IV fluids and transfusion of fresh whole blood, kasama siya, maximum benefit limit.
Yung mga services sa hospital, ICU confinement, dialysis, chemotherapy, radiotherapy, kasama po siya. No, maximum benefit limit. Laparoscopic surgery, sinong familiar dito, up to 50,000 pesos po ang pwede niyang i-cover. Diba? And yung lithotripsy, 50,000 din po. Angiography, up to 5,000. Myologram, up to 5,000. No? Electromyography, nerve conduction velocity studies, no? At yan po, no? Up to 5,000 pesos. Orthopedic arthroscopy, up to 5,000. Endoscopy inclusive one of video, 5,000. No, adrenocortical function, 5,000. Plasma, urinary cortisol plasma, no, 5,000. Mammography for breast cancer, no, and sonomammogram, up to 5,000 pesos. So yung anti-nuclear antibody, C-reactive protein, no, ay 5,000 pesos din. At ito pa po, no? Yung radioactive iodine therapy, up to 5,000. Genetic immunologic studies, 5,000. Pulmonary perfusion scan, no? 5,000. Bone densitometry test, no? Yung DEXA scan na tinatawag, up to 5,000. Active immunization for dog bites, venom, and anti-tetanus, 10,000. No? Congenital illness, 10,000. No? Treadmill stress test, 5,000. Physical therapy, 10 sessions. No, and pre and postnatal care once a month only. So, yun, no, meron tayong preventive care, meron tayong inpatient care, ito pong kasunod, outpatient care. Para sa mga hindi naman kailangan na ma-confine, no? So, referral to specialist, regular consultation and treatment, no? Hindi nga lang po kasama yung prescribed medicine. Laboratory, X-ray, and other diagnostic examinations prescribed by Kaiser accredited physician. Treatment of minor injuries and surgery not requiring confinement. At ito pong pamosong EENT, yung ear, nose, eyes, and throat treatment. Medyo mahal din po ito. At after po ng ating outpatient care, meron tayong panglima, emergency care. Ito yung mga, from the name itself, emergencies natin. No? The following benefits are covered. Physician services, medicines utilized during treatment or for immediate relief, casts, dressings, and sutures. So oxygen and IV fluids, X-ray laboratory, and other diagnostic examinations directly related to the emergency management of the patient. Paano kung walang accredited hospital? No? Like dito, walang accredited hospital pero may mga clinics and laboratories. No? So, mapapandali naman yan, no, na magkaroon na kagad yung FMG, no, very very soon. Pero as of now, no, ay meron naman tayong tumawid sa kabila, no, magaganda naman yung mga hospital. Kung hindi naman emergency na emergency, no. So pero emergency talaga, kahit anong hospital pwede, kasi pwede po i-reimburse ito. Okay? So up to 80% of the total hospital bills, inclusive of the professional fees based on Kaiser accredited units. Laging based sa Kaiser accredited units. So Kaiser shall only pay the said amount, 80%, kung ma-verify na talagang kaya mo siya ipinasok, no, sa isang hindi accredited unit ay baka pumatay siya. Diba? So emergency talaga, between life and death. Okay? So sa mga areas na wala talaga accredited, like sa Occidental ay sa Mindoro Island, no, na kung wala talaga, no, ay pwedeng i-reimburse, no, 100% of the consumed portion of its maximum amount. At isa pa po, may dental care. Okay? May dental care. No? Kailan po natin naranasan na magpa-oral prophylaxis maliban sa toothbrush natin na madalian pa. No? So mag-oral prophylaxis tayo at para at least isang linggo ay puro H ang ating ipo-pronounce. Ganyan. Confident tayo. No? So, eto siya, na consultation and dental examinations, dental nutrition and dietary counseling, dental health education, restorative and prosthodontic treatment, simple tooth extraction, no, unlimited temporary filling, no, kung kailangan talaga, annual prophylaxis, no, mild cases only.
No? And simple tooth adjustment of dentures, recementation of loose crowns, inlays, and onlays. At ito po yung unique dito sa ating National Healthcare Shield. Wala ito sa mga regular na product natin. Permanent filling up to 2 surfaces only. Ang permanent pasta po, mahal. Sino po ang nakaranas na? Halos 3.5 po yan isa. Kung dalawa yan, 7,000 kaagad. Shoot na kaagad yung 7,000 natin. O pero, kahit nagpaganso ka, may APE ka pa rin. Meron ka pa rin inpatient, emergency, lahat nandun pa rin po siya. Okay? Financial care assistance. This is not insurance. Pero abuloy ito. Hindi naman sa hinihingi. Siyempre, lahat naman ang punta natin doon, tama? It's not the question of if, it's the question of when. Kailan, di ba? Pero kung sakali man, no, may 10,000 na para sa pamilya ng maiiwan, para sa natural death, and sa accidental death ay 20,000 pesos. Hindi na masama. Marami ng kape at biscuit yun, di ba? Pero wag natin gamitin, knock on wood, no? So, ito pa po, no, may 10,000. Loss of both hands. Kung isa lang yung kamay na naputol, putulin mo na yung kabila. No? Parang 10,000 siya. Loss of both feet. No? Kung isa lang, putulin mo na yung kabila. Loss of both sides. O, magkano na rin yun? 10,000. Diba? At 10,000 pa. Diba? Ang sinasabi natin, ayaw naman natin yan. Pero kung sakali, no? At least meron. Pero po, may kasubali. Kapag ikaw ang may kasalanan, kung bakit nangyari sa iyo yan, eh di, sorry na lamang. Medyo weird siya. Okay? So, maganda po, lahat tayo may PhilHealth, tama po. So, it is integrated with our Kaiser. No? Kapag na-hospital tayo, si PhilHealth muna, ibabawas yung babayaran ni PhilHealth. Tapos, yung remaining po, babayaran ng HF mo. Ganun talaga po sa mga HF mo. No? At pwede tayong lumabas. Diba? Risk sharing ito. So, kaya hindi pa rin malulugi si company kasi hindi naman lahat yan mag-claim ng 75,000. Tama mga sir? No? So, parang yung malaking tulong po ito na para doon lalo sa mga makaka-experience. Na hindi naman natin gusto eh. Ayaw natin to. Na at hindi rin natin ina-attract na magkasakit tayo. Pero maganda pa rin na may HMO tayo. Take effect na siya. Pwede na po siya. So, 2 to 3 weeks ang pag-process ng inyong card. Habang hindi dumadating yung card, magkakaroon pa po tayo ng onboarding orientation. Okay? Maliban po sa orientation na ito. At, yun lang po, no? Maganda po na kung mapag-desisyonan niyo po ay nandito lang naman po kami. Taga dito din po kami sa San Jose. Maganda, taga dito na kami. Na hindi nyo kami hahagilapin na. Taga pag-asa lang po kami. At marami din po mga teachers dito. Ang part din ito, no, meron din sila mga long-term care. No? Yung long-term care, baka option nyo din po yun, ha? Ito pong short-term care, taon-taon nag-expire, right? So dahil ito naman ay bigay ng gobyerno, kung mag-enroll kayo sa amin sa Kaiser at magugustuhan niyo yung servisyo natin, i-rely nyo na lang siya next year. So yung 7,000 na parating sa inyo, alam nyo na alam na siya dito. Kasi po, dun sa guidelines na binabanggit ni Sir, mahigpit din yung pag magsasubmit na kayo ng liquidation niyo, may proof eh. Kung may health card kayo, yung health card niyo pala proof na yun, na nag-purchase, na nag-procure kayo. Kasi ito, kung mag-enroll kayo ngayon, mag-expire kayo next year. So 12 months po yun ito. So mag-record na lang kung magugustuhan po natin. Okay po ba mga mama sir? Yes. Go na tayo sa group? Yes, group na? Ayan. So maraming salamat sir. Mag-contact na lang po kami if ever po na nagustuhan ninyo as pag-process ng group HMO. Ano lang po, kung group HMO po ito, it should be all. It should be all. Kapag nagpasa po kami ng franchise at ilan yung employees nyo dito, yun po yun. Yun dapat lahat mag-enroll. Pag hindi sila mag-enroll, baka ma-decline yung application natin for group HMO. Kaya kung ayaw, yung ilan po na ayaw gusto
mag-cash, maawa tayo dun sa iba. Gusto nila na pakinabangan na lang natin lahat. Kawawa naman yung maraming gusto na mag-avail nito, na group leader mo. Kasi, para hindi ka para cash ka, dapat sida ka daw. Diba? Kasi sabi ni Ego geographically isolated and disadvantaged area. Nasa mainland po tayo at nasa sentro tayo ng kabayanan. Hindi tayo sida. Pangalawa, dapat na-decline ka ng HMO na in-applyan mo. Eh, ang HMO natin, kahit pre-existing, covered. So, hindi ka ma-decline. MS ulit yun. Diba? So, kung inisip nyo na po na mas cash, baka manirapan po kayo mag-liquidate. Sinasabi natin lagi na yung 7,000, pag nakuha natin yan, saglit lang ubus na yan. Pero salamat mga sir. God bless everyone. May questions po pala? Ako may questions. Ano sabi mo kanina all? Ako. Eh paano nga yung ayaw kasi? So kung papayagan po siya naman ng guidelines niyo sa DepEd, wala nang problema yun. No, pero yes. Okay, sir. Yes po. Okay na ako. Yung ating pong long-term care is designed kasi siya for our retirement, no? So, 7 years siya na pinag-iipunan. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Na may option din kayo for this kung gusto ninyo. So, it's a 7-year pay. No? 7 years siya iniipunan, pero after 7 years ninyong pag-ipunan, wala na kayong hugutin sa bulsa nyo, lifetime coverage na siya. Bali, pang 4 years po parang so ngayon. Yes po, may 3 years pa po. Pero pwede ko nang makabit ng season na yun. Pwede nyo po itong i-update. Pwede na sila ako hindi Pag may availment kayo live, halimbawa kasi ma'am, no, meron kasi provision dun sa long-term care na pag ginamit mo siya during your paying period, no, meron siyang cash value kasi na nakakapektuhan. No? So kung ayaw mo yung mangyari, better, magkaroon ka na lang nito muna, huwag mo muna gamitin yung long-term care mo. Pero sir, halimbawa, hindi mo naglalansahan. Ay, hindi ko pala natapos yung 7 years, tapos naka-hospital ako dahil for extra ako magbabayad. If in case, pwede ko pa na sa mabay. Yes. Kasi pwede na sila kung di ko payat nung sa inyo ngayon, at isa ko. Option nyo naman yun, ma'am. Option nyo naman yun. Pero palagay ko, mas maganda meron pa rin. Hindi po, kasi yung inyo pong long-term care ay limited pa lang yung free nun sa annual and physical exam. So sa preventive care pa lang siya papasok. So yung ibang mga procedures, hindi pa siya sa 7 years po na yun. Okay? So maganda pa meron, bigay naman ng gobyerno kami. Wala, kasi IMT ang exclusive broker niya. Ang IMT may office. So kami pa rin po yung lalapitan ninyo. Okay?